Guys, parang isang ambus ang pagkatalo ng Barangay Ginebra sa Batangas. Masaya pa ang mga fans ng Gin Kings hanggang sa pagtatapos ng third quarter. Ngunit nag-iba ang takbo ng laban pagsapit ng final period. Naghihintay lang pala ng pagkakataon ng Phoenix at nang malingat ang Ginebra ay umatake na ang mga bataan ni Coach Jamay Karin. Samantala, tumabiraw muna ang mga nagsasabing ang Magnolia ay Entry Boys. Iminarka ng Hotshots kagabi ang kanilang pampitong walang patid na panalo upang isadsyad ang SMB sa kartadang 3 panalo at 3 talo. Muling naghalimaw si Tyler Bay ng 31 points at 21 rebounds upang pataubin ang SMB na naglarong wala si Junmar Fajardo. Ganito kaaga, formal nang nakuha ng Hotshots ang isang pwesto para sa quarterfinals. Dire-diretso na ba ito para sa mga bataan ni Coach Chito upang sumungkit ng titulo na naging mailap sa kanila sa nagdaang 5 taon? Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Mga ka-Republic, dapat ay para kahapon ng video content natin ito. Pero hindi ko na i-record dahil sobrang katipa rin ang aking lalamunan. Kulang pa rin sa salabat. Pasensya na kayo. Massive upset. Isang malaking upset ang natikman ng Ginebra sa kamay ng rumaratsyadang Phoenix na ang isa sa mga sinandalan ay ang Phil Kiwi rookie na si Ken Taffin. Malaki ang naitulong ng 4 na 3-pointers ng former FAU Tamaraw player sa napakaganda ring performance ni Jonathan Williams na nagbuslo ng 24 points at nangalabaw pa ng 23 boards. Sa kabuuan ay may 18 points si Ken Taffin at ang kanyang huling 3-pointer, mahigit 2 minuto na lang ang nalalabi sa regulation, ang nagpasikip sa mundo ng Ginebra, 72-80. Ngunit naroon pa rin ang puso ng mga mag-aalak, gumanti ng isang 3 LA Tenorio na nasundan ng 2 puntos ni Tony Bishop at naka-force pa sila ng turnover, kaya nagkaroon sila ng pagkakataong maitabla ang score. Ngunit sumablay ang desperadong attempt ni Tony Bishop mula sa 3-point area. Kaya napabuntong hininga na lang ang mga pro-Ginebra crowd sa FPJ Arena sa San Jose, Batangas. Minuto lang pagkatapos ng laro, bumahana ang mga komento sa social media. Iba raw talaga si Justin Brownlee. Dapat maghanap daw ng bagong import ang Ginebra. Ang mga ganoong klaseng game daw ay kayang-kayang ipanalo ng resident import ng mga mag-aalak. Mga ka-Republic, hindi po pangit ang naging performance ni Tony Bishop laban sa Fuel Masters. 21 points, 15 rebounds, and 6 assists. Para sa isang kupunang tulad ng Ginebra, Bishop's production is enough kung nag-contribute ang inaasahang mga scorer ng Gin Kings. Ngunit si Jamie Malonzo lang ang naramdaman at si Christian Standardinger. 20 points si Malonzo, samantalang may 12 points naman si Stan. Ang ipapang Gin Kings, katakatakang naging palyado sa harap ng isang laban na inaasahang madali nilang maipapanalo. Hindi natin alam kung iniisip ba nila ang kanilang kakamping nabasag ang ilong ng tamaan ni Jonathan Williams. Nadagdag si Nards Pinto sa listahan ng mga Ginebra injured players. Speaking of palit import, kung ang mga salita ni Coach Timko ng ating pakikinggan at this point ay mukhang malabo ang hinihiling ng mga fans na palitan si Tony Bishop. Sabi ng Ginebra coach, madaling kumuha ng kapalit kung gugustuhin nila. Ngunit magiging problema ang chemistry. Kung magpapalit ng import, panibagong adjustment na naman, samantalang itong si Tony Bishop nasasanay na sa ginagamit nilang sistema. Saka kay Coach Timko na rin mismo natin narinig, sobrang unfair daw na pagkukumparahin sina Justin Brownlee at Tony Bishop. Masyadong marami ng achievement si JB32 para sa Ginebra at para sa bansa. Pero may sariling estilo at husay din naman si Tony Bishop. Hindi kada talo ng Ginebra ay isisisi natin sa import. Sabi nga po ng isang solid Ginebra fan, 2 talo pa lang tayo mga lords. Sa nangyaring talo ng Ginebra sa kamay ng Phoenix, hindi dapat ibunto ng sisi kay Tony Bishop. Kahit ang mga locals na inaasahan sa scoring, bakit nawala ang tira?
Walang sisihan dapat. Huwag ibuntol sa isang player lang ang sisi kung pangit ang resulta ng laro ng team. Sadyang may mga gabing hindi sumasang-ayon sa paborito nating team ang bendisyon ng mga basketball gods. Samantala, gaya ng inaasahan ni Hotshots coach Chito Victorero, kahit wala si Junmar Fajardo ay nahirapan sa SMB ang kanyang mga bataan. Hati ang crowd na nag-cheers para sa dalawang team. Gustong makita ng mga SMB fans na maputol ang winning streak ng Magnolia na nagsimula pa noong buwan ng Marso sa PBA On Tour. Ayaw patalo ng mga Hotshots fans na nagnanais makitang masungkit ng Magnolia ang pampitong sunod-sunod na panalo. Sa unang 3 quarters ay nagpalitan lang ng trangko ang magkabilang team. Ngunit sa maagang parte ng 3rd quarter ay naramdaman ng SMB na magkakaroon sila ng malaking problema kay James Laput na nagpapakita ng dominance sa ilalim. Ang dating backup lang ni Ian Sanggalang at Rafi Ribis ay nagiging astig sa ilalim, mapadepensa man o opensa. Sa mga yugtong nagbabantang kumawala ang SMB ay si James Laput ang nagpo-provide ng mga kailangang puntos ng Hotshots. May 14 points at 7 boards ang 6'10" center na naharbat ng Magnolia mula sa Tira Perma Jeep 2 years ago. Pinakawala noon ng Hotshots na Milton at Kyle Pascual para makuha ang former Lasal bigman at ngayon ay nagbubunga na ang kanilang sakripisyo. Pinahihirapan ni James Laput ang mga bigs ng ibang team, lalo't wala si Junmar Fajardo na may hand injury. Nahirapan kay Laput at kay Rom De La Rosa na rin si Namutaw Tua at Rodney Brunjal. Bukod sa mga locals na si Gio Halalon at Mark Baroka, pinakamatindi ang kontribusyon ng Hotshots import na si Tyler Bay, 31 points and 21 rebounds. Ganito kaaga malakas na kandidato para sa pagiging best import ang 25-year-old NBA veteran. Fit na fit sa sistema ni Coach Chito si Tyler Bay. Kung magtutuloy-tuloy ang magandang simula ng Hotshots, malamang sa malamang, maipapagpag ng Magnolia ang kantsaw ng marami na intro boys at banderang kapos. Easier said than done. Alam ni Coach Chito, nangangalahati pa lang ang elimination round at marami pa ang posibleng mangyari. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.